Sa mismong kaarawan ng anak ko, inihagis niya ito sa mukha ko. Ang pinakamagandang regalo para sa akin ay ang tuluyan ka nang mawala sa buhay ko. Ngumiti ako, tahimik na umalis, at iniwan siyang nagdiriwang. Isang oras ang lumipas, dumating ang pulisya, pinalibutan ang bakuran, at inaresto ang aking anak. Hindi ka maniniwala sa sumunod na nangyari. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Ang tsokolating birthday cake ay balanse sa kaliwang kamay ko habang kinakapa ko ang hawakan ng likod pintuan. 28 kandila ang naghihintay sa kitchen drawer. Ngunit una, gusto kong sorpresahin si Brian ng homemade masterpiece na ito. Ang nakabalot na regalo sa ilalim ng kanang braso ko ay naglalaman ng vintage na relos na hinangaan niya buwan na ang nakalipas. Ito ay mana ng pamilya mula pa sa kanyang lolo. Halakhak ang umalingaw-ngaw mula sa salamin na pinto. Ang boses ng aking anak ay nahaluan ng iba pa sa masiglang pag-uusap. Dala ng simoy ng hangin ng gabi ng Abril, ang amoy ng barbecued burgers at serbesa. Perpektong panahon para sa kanyang ika-28 kaarawan. Sandali akong huminto sa pinto, nakikinig upang matiyak na hindi ako makakaistorbo sa anumang mahalaga. Sa salamin, nakita ko si Brian na nakatayo malapit sa grill kasama sina Mark at Jerome, ang kanyang karaniwang barkada. Si Sandra ay nakaupo sa mesa ng patio, nagbascroll sa kanyang telepono habang ang ibang mga bisita ay nag-iikot sa bakuran. Grabe, todo bigay talaga ang tatay mo para sa party na ito. Malinaw na narinig ang boses ni Mark. Bagong sound system, premium beer, umupa pa ng catering service para sa mga appetizers. Si Brian ay sumipsip ng mahaba sa kanyang bote. Oo, sige, sinusubukan lang niyang bilhin ang aking pagmamahal gaya ng dati. Akala niya pera ang solusyon sa lahat. Napako ako sa kinatatayuan ko. Balansi pa rin ang cake sa aking mga kamay. Biglang bumigat ang regalo sa ilalim ng aking braso. Kahit papaano, nagmamalasakit siya. Si Jerome ang sumabat. Ang matanda ko, hindi ako tinawagan sa loob ng 6 na buwan. Magtiwala ka sa akin, mas mapalad ka. Ang tawa ni Brian ay walang init. Si Roberto ay palaging nakabantay sa akin tungkol sa pagkuha ng trabaho, paglipat, pagkuha ng responsibilidad, na parang hindi niya naiintindihan na masama ang ekonomiya ngayon. Ang mga daliri ko ay humigpit sa plato ng cake. Sa pinto, pinanood ko ang aking anak na gumawa ng mapagbaliwalang kumpas gamit ang kanyang bote ng serbesa. Sa totoo lang, mga kasama, ang pinakamagandang regalo para sa akin ay kung ang matanda ay tuluyan ng mawawala sa buhay ko, magpakailanman. Pagod na ako sa kanyang mga sermon at kontrol. Ang mga salita ay tumama na parang pisikal na suntok. Napaatras ako, muntik nang mahulog ang cake. 28 taon ng mga kaarawan, Pasko, mga laro ng baseball, mga kwento sa gabi. Lahat ay nabawasan sa sandaling ito ng kaswal na kalupitan. Sino ang mag-aakala na napaka-pushy ng tatay mo? Sumang-ayon si Mark, itinaas ang kanyang bote bilang pagbati. Si Jerome ay suminghot. Ang matanda ay malamang na pinlano ang buong buhay mo sa isang spreadsheet. Iyan ang ginagawa ng mga inhinyero, hindi ba? Eksakto. Lahat ay dapat ayon sa kanyang paraan o walang paraan. Si Brian ay humarap sa bahay at mabilis akong umalis sa gilid. Pinipilit ang sarili ko sa dingding. Minsan sana gusto kong, hindi ko alam, makahanap siya ng ibang lugar na mapupuntahan ng permanente. Ang regalo ay nadulas mula sa ilalim ng aking braso at lumapag ng mahina sa doormat. Nasalo ko ito ng muntik nang bumigay ang aking mga binti. Ang relos sa loob, ang relos ng aking ama na ipinasa sa 3 henerasyon, bigla itong tila walang halaga. Pwede ka namang umalis, tawag ni Sandra mula sa mesa. Hindi inaangat ang tingin sa kanyang telepono. Gamit ang anong pera, kinokontrol niya ang lahat. Kumikilos na parang 2 anyos pa rin ako. Inubos ni Brian ang kanyang serbesa at inihagis ang walang laman na bote sa kalapit na basurahan. Pero sige, at least maayos naman ang libreng upa.
Sumabog ang iba pang tawanan mula sa grupo. Nandoon ako, nagyayelo. Isang 62 taong gulang na lalaki na may hawak na birthday cake para sa isang taong nagnanais na mawala ako magpakailanman. Ang mga kandila sa kusina ay tila walang saysay na ngayon. Ano ang ipinagdiriwang ko? Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Ang cake ay mapanganib na umalog habang bumabalik ang mga alaala. Ang graduation party ni Brian, kung saan ipinakilala niya ako bilang ang lalaking nagbabayad para sa lahat. Ang hapunan ng pamilya, kung saan umikot ang kanyang mata sa bawat kwento na sinabi ko. Ang umaga ng Pasko, kung saan halos hindi siya tumingin mula sa kanyang telepono habang nagbubukas ng mga regalo. 28 taon, nabulag ba ako sa buong panahong ito? Sumandal ako sa door frame, nagpupumilit na iproseso ang narinig ko. Sa loob ng bahay, naghihintay ang aking kusina na may mga dekorasyon sa kaarawan na isinabit ko kaninang umaga. Ang hapagkainan ay naglalaman ng mga nakabalot na regalo na ginugol ko ng mga linggo sa pagpili. Ang lahat ng ginawa ko, ang lahat ng pinlano ko, ay nabawasan sa hindi gustong kontrol at mapilit na panghihimasok. Nagpatuloy ang party nang walang kaalaman sa aking presensya. Si Brian ay lumapit sa grill, nagbabalikwas ng burgers habang si Mark ay nagkukuwento na nagpatawa sa lahat. Mukha silang komportable, napaka-natural sa kanilang panunuya sa lalaking nagbigay ng bahay, pagkain at mismong lupa na kanilang kinatatayuan. Umalis ako mula sa pinto. Ang cake ay nanginginig pa rin sa aking hawak. Ang nakabalot na relos ay parang patay na bigat sa kabilang kamay ko. Sa salamin, nakita ko ang aking anak na isinasabuhay ang kanyang katotohanan. Nasisiyahan sa isang party na pinunduhan ng isang taong nais niyang mawala. Ang dibdib ko ay humigpit sa isang bagay na higit pa sa sakit. Isang bagay na mas malamig, mas mapagkalkula. Naalala ko ang mortgage na binabayaran ko sa loob ng 5 taon mula nang bilhin ang bahay na ito. Ang mga utilities, ang insurance, ang mga buwis sa ari-arian, ang pagkain sa refrigerator, ang kotse sa driveway na ginamit ni Brian nang walang pahintulot. Ang lahat ng kinuha niya, ng granted, habang nagnanais na ako ay maglaho mula sa kanyang buhay. Humarap ako sa kusina, nagsimulang gumana ang isip ko sa ibang paraan. Kung gusto ni Brian na mawala ako ng ganoon na lang, marahil oras na upang ipagkaloob ang kanyang hiling sa kaarawan, ngunit hindi sa paraan na inaasahan niya. Ang cake ay pwedeng maghintay. Ang mga kandila ay pwedeng maghintay. Una, kailangan kong tumawag. 10 minuto ang lumipas mula nang umatras ako sa kusina. Ang birthday cake ay nakaupo sa counter. Ang frosting ay bahagyang natunaw mula sa nanginginig kong mga kamay. Nagpabalik-balik ako sa pagitan ng refrigerator at bintana. Pinapanood ang aking anak na nagpapatuloy sa kanyang pagdiriwang habang ipinoproseso ang pagkasira ng kanyang mga salita. Ngayon ay bumalik ako sa pagdaan sa sliding door na may sinusukat na mga hakbang. Walang cake, walang regalo, walang pagkukunwari ng pagdiriwang, isang ama lang na humihingi ng sagot mula sa kanyang walang utang na loob na anak. Si Brian ay nakatayo sa eksaktong lugar na iniwan ko. Ang bote ng serbesa ay nakataas sa masiglang pag-uusap, kina Mark at Jerome. Ang usok ng barbecue ay dahan-dahang inanod sa pagitan namin habang papalapit ako sa kanilang bilog. Ilang mga bisita ang sumulyap sa akin, malamang na umaasa sa isa pang panghihimasok ng ama tungkol sa paghina ng musika o paglilinis ng kalat. Brian, ang boses ko ay pumatid sa kanilang tawanan. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Humarap siya na may kaswal na kawalang bahala ng isang taong hindi kailanman humarap sa tunay na kahihinatnan, ang parehong ekspresyon na suot niya nang matagpuan ko siyang gumagamit ng aking credit card para sa mga pagbili online. O nang magreklamo ang mga kapitbahay tungkol sa mga party habang nagtatrabaho ako ng late shifts. Tay, ano man ang narinig mo? Totoo iyon. Nagkibit balikat siya, hindi man lang nag-abalang magpababa ng boses. Nakikialam ka sa buhay ko at alam yon ng lahat dito. Ang direkta niyang pag-amin ay ikinagulat ko. Walang hiya, walang pagtatangka na magpaliwanag. Tanging brutal na katapatan na inihatid ng may kumpiyansa ng isang taong hindi kailanman nananagot. Paano mo nasabi iyan pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo?
Wala namang humingi sa iyo. Iyon ang iyong pinili na suportahan ako. Si Brian ay sumipsip muli ng serbesa. Ang kanyang mga kaibigan ay tumango ng may pagsang-ayon. Kumikilos ka na parang may utang ako sa iyo para sa mga desisyon na ginawa mo. Si Mark ay lumapit sa balikat ni Brian. Tama siya, Ginoong Davis. Pinipili ng mga magulang na magkaroon ng mga anak. Ang kaswal na kalupitan nito ay mas tumama kaysa sa mga salita ni Brian. Narito ang support system ng aking anak na nagpapagana ng kanyang kawalang-galang sa mga pilosopikal na pagbibigay katwiran. Tumingin ako sa paligid ng bakuran. Ang aking bakuran na binayaran gamit ang aking kita. Inalagaan gamit ang aking paggawa. At nakita ko ang mga bisita na nagsisimulang mapansin ang aming pag-uusap. 28 taon. Ang boses ko ay nanatiling matatag sa kabila ng galit na nabubuo sa aking dibdib. 28 taon ng pagbibigay ng lahat ng kailangan mo. At hindi ako humingi ng anuman dito. Ang boses ni Brian ay tumaas, naging matapang sa pamamagitan ng madla. Gusto mo ng pasasalamat para sa mga bagay na hindi ko hiniling. Iyan ang problema mo, hindi akin. Tumawa si Jerome, ang tunog ay matalim sa hangin ng gabi. Boomer mentality iyan. Nagsakripisyo ako, kaya may utang ka sa akin. Ilang mga bisita ang huminto sa kanilang sariling pag-uusap ngayon na bumubuo ng isang maluwag na bilog sa paligid ng aming paghaharap. Ang ilan ay mukhang hindi komportable, ngunit walang sino man ang namagitan. Ito ay libangan sa kanila, isang drama ng pamilya na nagaganap sa isang party na maaalala nila sa loob ng ilang linggo. Kaya nang sinabi mo sa iyong mga kaibigan na nais mong mawala ako magpakailanman, ibig mong sabihin iyon? Ang mga mata ni Brian ay kumislap sa pagtataka. Ang unang crack sa kanyang kaswal na fasad. Hindi niya inaasahan na alam ko ang eksaktong mga salita, ngunit ang sandali ay mabilis na lumipas na palitan ng depensibong pagsalakay. Oo, ibig kong sabihin iyon. Nakaaligid ka, nagsesermon ka, ginagawa mong tungkol sa iyong mga inaasahan ang lahat. Ikinumpas niya ang kanyang bote ng serbesa. Ang mga patak ay tumalsik sa mga bato ng patsyo. Marahil kung nakahanap ka ng sarili mong buhay sa halip na subukan mong kontrolin ang akin, pareho tayong magiging mas masaya. Ang dami ng tao ay lumaki na ngayon. Ang mga pag-uusap sa buong likod bahay ay huminahon habang mas maraming bisita ang nakatutok sa aming pampublikong paghaharap. Ramdam ko ang kanilang mga mata sa akin. Ang nagkokontrol na ama, ang mapang-api na magulang na hindi hayaan ang kanyang adult na anak na mamuhay ng malaya. Ang sarili mong bahay, ang sarili mong pagkain, ang sarili mong kotse. Ang bawat salita ay lumabas ng sinusukat, sadyang lahat ay ibinigay ng isang taong nais mong mawala. Tama yan. Ang ngiti ni Brian ay walang init. At kapag ginawa mo, sa wakas ay umalis ka. Mamimiss ko ang libreng upa sa loob ng mga 5 minuto. Pagkatapos ay makakaisip ako ng iba. Humagikgik si Sandra mula sa mesa ng patio. Sa wakas ay nahila ang kanyang atensyon mula sa kanyang telepono. Brian, napakasama mo. Ngunit sinabi niya ito na parang papuri, na parang kaakit-akit ang kanyang kawalang kasiyahan sa halip na nakakapinsala. Ang tunog ng kanyang pagkakatuwa ay nahaluan ng sumasang-ayon na halakhak mula kina Mark at Jerome na lumilikha ng soundtrack ng panunuya sa paligid ng aking kahihiyan. Nandun ako, napapalibutan ng mga taong nagdiriwang ng kalupitan ng aking anak. 28 taon ng pagpapakain sa hating gabi, mga proyekto sa paaralan, pagmamaneho, college tuition, lahat ay nabawasan sa hindi gustong panghihimasok sa harap ng isang madla na nakita na nakakatuwa ang pagkasira ng aming pamilya. Nagpatuloy ang party sa paligid namin. Tumutugtog pa rin ang musika, umuusok pa rin ang barbecue, umiinom pa rin ang mga bisita ng aking serbesa at kumakain ng aking pagkain habang nasasaksihan ang kumpletong pagkabulok ng anumang respeto sa pagitan ng ama at anak. Tumalikod ako mula sa bilog ng mga mukha. Ang ilan ay ngumiti. Ang iba ay hindi komportable na umiiwas ng tingin.
Ang tawanan ni Brian ay sumunod sa akin habang naglalakad ako patungo sa bahay. Ngunit may nagbago sa mga huling sandaling iyon. Ang sakit ay nagiging kristal sa isang bagay na mas malamig, mas mapagkalkula. Nais niyang mawala ako. Maaari itong ayusin, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Ang hagdanan ay umingit sa ilalim ng aking bigat. Habang umaakyat ako sa ikalawang palapag, bawat hakbang ay nagdadala sa akin palayo sa tawanan na umalingaw-ngaw pa rin sa bahay. Ang pinto ng aking kwarto ay sumara ng may mahinang click. Sa wakas ay nahiwalay ako mula sa pagdiriwang ng aking sariling kahihiyan. Tumayo ako ng walang kibo sa loob ng isang sandali, hinahayaan ang katahimikan na maghugas sa akin. Ang mga tunog ng party ay na-filter sa pamamagitan ng mga dingding. Mga muted na pag-uusap, mga tunog ng bote, ang boses ni Brian na pumutol sa lahat ng iyon sa isa pang biro sa aking gastos. Sa bintana, nakita ko ang mga bisita na gumagalaw sa paligid ng bakuran. Ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa mga bato ng patio sa ilaw ng gabi. Ang salamin sa ibabaw ng aking dresser ay nagpakita ng isang lalaki na halos hindi ko nakikilala. Kailan ako naging ganitong tao, itong doormat na sumisipsip ng mga insulto nang may tahimik na dignidad na nagpapagana ng kawalang galang sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay para sa isang taong nagnanais na ako ay mamatay. Ang aking refleksyon ay tumitig pabalik na may hungkag na mga mata at biglang bumalik ang mga alaala. Ang insidente sa kotse noong nakaraang tagsibol ay kumislap sa aking isip ng may masakit na kalinawan. Hinila ako ni Brian sa 3 magkakaibang dealership, humihingi na pirmahan ko ang mga sasakyang hindi niya kayang bilhin. Nang iminungkahi ko ang isang bagay na mas makatwiran, humarap siya sa salesman na may theatrical embarrassment. Paumanhin sa aking ama. Hindi niya naiintindihan na mahalaga ang imahe sa aking larangan. Ang salesman ay mukhang hindi komportable, ngunit si Brian ay nagpatuloy ng may malupit na katumpakan. Inaakala niya na ang pagmamaneho ng disenteng kotse ay nagpapakita ng kayamanan. Yan ang nangyayari kapag nanirahan ka sa pagiging mediocre sa buong buhay mo. Nandoon ako, checkbook sa kamay, sinisipsip ang pampublikong kahihiyan habang naghahanda pa rin na tulungan siyang makakuha ng transportasyon na kailangan niya. Ang ginamit na Honda na sa wakas ay napagkasunduan namin ay nagkakahalaga sa akin ng 850,000 piso, 850,000. Nagreklamo siya tungkol dito sa loob ng ilang buwan. Isa pang alaala ang lumabas ng hindi inaasahan. Ang hapunan ng Pasko kung saan inanyayahan ko ang kanyang mga kaibigan, umaasa na makagawa ng mga tulay. Gumugol ako ng mga araw sa paghahanda, nais kong ipakita sa social circle ni Brian na ang kanyang ama ay hindi ang nagkokontrol na ogre na tila inilarawan niya. Sa totoo lang, Ginoong Davis, sinabi sa amin ni Brian na napakahigpit mo sa lahat, sabi ni Mark habang kumakain ng dessert. Ang kanyang tono ay mayroong bahagyang nakatagong panunuya. Siguro mahirap ang mayroong nagmomonitor ng bawat galaw mo. Tumawa si Brian, itinaas ang kanyang wine glass. Wala kang ideya. Akala ni tatay alam niya ang pinakamahusay para sa lahat. Umupo ako sa ulo ng sarili kong mesa, naghahatid ng alak na binayaran ko sa mga taong hayagang nanunuya sa akin habang ang aking anak ay nag-oorkestra ng buong pagganap. Ang pinakamasama, patuloy akong ngumiti, patuloy na naglalaro ng mabuting host, patuloy na pinapagana ang mismong pag-uugali na sumisira sa anumang posibilidad ng respeto sa pagitan namin. Ngunit iba ang nangyari ngayong gabi. Ngayong gabi, sa wakas ay sinabi ni Brian kung ano talaga ang iniisip niya at may nagbago sa loob ko ng permanente. Naglakad ako sa bintana at tumingin pababa sa bakuran. Nandoon siya, masigla at nagkukumpas gamit ang bagong serbesa, malamang na ikinukwento ang kanyang pinakabagong tagumpay laban sa matanda. Ang kanyang mga kaibigan ay nagkumpulan sa paligid niya na parang mga disipulo, nakikinig sa bawat salita ng kanyang pagganap. Lahat sila ay nakatira sa aking bahay, kumakain ng aking pagkain, umiinom ng aking alak, nagdiriwang ng aking pampublikong pagkatalo. Ilang taon ko nang pinunduhan ang sarili kong kawalang galang.
Ang bahagi ng inhinyero sa isip ko ay nagsimulang gumana. Ang parehong proseso ng analytical na ginamit ko upang malutas ang mga komplikadong problema sa loob ng 3 dekada. Mga variables, mga hadlang, nais na kinalabasan. Nais ni Brian na mawala ako sa kanyang buhay. Nais ko ng respeto o kahit papaano ay wakasan ang aktibong paghamak. Ang kasalukuyang pamamaraan, tiyaga, pagkabukas palad, umaasa sa huling pasasalamat, ay ganap na nabigo. Oras na para sa ibang metodolohiya. Tumalikod ako mula sa bintana at humarap sa sarili ko sa salamin muli. Sa pagkakataong ito nakita ko ang isang bagay na naiiba. Hindi isang biktima, hindi isang doormat, ngunit isang lalaki na may mga resources, mga option, at ang talino na gamitin ang mga ito ng epektibo. Si Brian ay 28 taong gulang at hindi pa nagtatrabaho ng totoo. Wala siyang ipon, walang credit history, walang praktikal na kasanayan sa buhay bukod sa pag-ubos ng ibinigay ng iba. Ang kanyang buong lifestyle ay nakasalalay sa aking patuloy na pagiging handa na isubsidize ang kanyang ginhawa habang pampublikong tinutuyan niya ang aking pag-iral. Ano ang mangyayari kung ang subsidy na iyon ay bigla na lang mawawala? Ang pag-iisip ay nagpadala ng malamig na kalinawan sa aking sistema. Pag-aari ko ang bahay na ito ng lubusan. Ang bawat utility bill, bawat pagbabayad ng insurance, bawat property tax assessment ay nagmula sa aking mga account. Ang refrigerator na inatake niya, ang internet na ginamit niya, ang kuryente na nagpapagana ng kanyang late-night gaming sessions. Lahat ay akin. Kung talagang gusto ni Brian na mawala ako sa kanyang buhay, marahil oras na upang ipagkaloob ang hiling na iyon, ngunit sa aking mga tuntunin, hindi sa kanya. Gumalaw ako patungo sa pinto, ang aking kamay ay nakapatong sa hawakan. Nagpatuloy ang party sa ibaba, walang kamalay-malay sa pagbabago na nangyari sa lalaking nagpapahintulot sa lahat ng ito. Malapit nang matutunan ni Brian ang pagkakaiba sa pagitan ng kalayaan at pag-abandona, sa pagitan ng kalayaan at responsibilidad. Humingi siya ng espasyo mula sa impluwensya ng kanyang ama. Sa lalong madaling panahon magkakaroon siya ng lahat ng espasyo na kaya niyang hawakan. 25 minuto ang lumipas mula nang lumayo ako mula sa bilog ng panunuya na iyon. Ngayon ay bumaba ako sa hagdan na may sinusukat na mga hakbang. Bawat isa ay nagdadala sa akin, palapit sa isang paghaharap na babaguhin ang dinamika ng bahay na ito ng permanente. Ang likod pintuan ay bumukas sa parehong eksena na iniwan ko. Tumutugtog ang musika mula sa mga portable speakers. Ang mga bisita ay nagkumpol sa paligid ng patio na may mga inumin. Si Brian ay naghahatid ng seremonya malapit sa barbecue grill. Ngunit may nagbago ng fundamental, hindi sa party, kundi sa akin. Naglakad ako ng direkta sa bakuran patungo sa DJ table kung saan may nag-setup ng sound system. Nagpatuloy ang mga pag-uusap sa paligid ko. Karamihan sa mga bisita ay walang kamalay-malay na ang lalaking nagmamay-ari ng lahat ng kanilang tinatamasa ay gumawa lang ng desisyon na babaguhin ng malaki ang kanilang gabi. Ang wireless microphone ay nakaupo sa tabi ng mga speaker, eksaktong kung saan ako umasa na makita ito. Kinuha ko ito ng may parehong kalmadong katumpakan na minsan kong ginamit upang magpakita ng mga solusyon sa inhinyeriya sa mga corporate board. Nagpatuloy ang musika sa loob ng isa pang sandali bago ko matagpuan ang volume control. Katahimikan ang bumagsak sa likod bahay na parang kurtina na bumababa. Tapos na ang party. Ang boses ko ay malinaw na dinala sa pamamagitan ng mga speaker sa bawat sulok ng aking ari-arian. Hinihiling ko sa lahat na umalis sa aking ari-arian ngayon. Ang mga salita ay lumapag ng may impact ng pisikal na suntok. Huminto ang pag-uusap sa kalagitnaan ng pangungusap. Ang mga bote ng serbesa ay huminto sa kalagitnaan ng labi. Kahit ang mga pinakalasing na bisita ay naunawaan na may isang bagay na mahalaga ang nangyari. Ang mukha ni Brian ay dumaan sa mabilis na pagkakasunod-sunod ng mga emosyon, pagtataka, kahihiyan, pagkatapos ay nanirahan sa pamilyar na kayabangan na nagpaliwanag sa aming relasyon sa loob ng maraming taon. Walang aalis. Lumapit siya, kinakausap ang madla sa halip na ako. Ito ang party ko, at lahat kayo ay malugod na tinatanggap na manatili hanggat gusto ninyo. Si Mark ay agad na lumipat sa tabi ni Brian.
Ang kanyang suporta ay kasing predictable ng pagsikat ng araw. Roberto, huwag mong sirain ang pagdiriwang ng bata. Kaarawan niya. Ito ang aking ari-arian. Sagot ko sa mikropono. Ang boses ko ay matatag at faktual. May legal akong karapatan na magdesisyon kung sino ang mananatili at sino ang aalis. Tumawa si Jerome, ang parehong mapagbaliwalang tunog na narinig ko kanina. Huwag kang maging dramatic, Ginoong Davis. Wala kaming sinasaktan. Ilang bisita ang lumipat ng hindi komportable. Nararamdaman ang salungatan ng pamilya na lumalaki na lampas sa normal na mga hangganan. Ngunit ang panloob na bilog ni Brian ay sumama sa kanya nang may katapatan ng mga taong hindi kailanman humarap sa tunay na kahihinatnan para sa kanilang mga aksyon. Tay, ibaba mo ang mikropono at tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Dala ng boses ni Brian ang condescending na tono na perpekto niya sa loob ng maraming taon ng pagkuha ng aking suporta ng granted. Ito ang mga kaibigan ko, ito ang party ko at kumikilos ka na parang baliw. Pinalakas ng mikropono ang aking tugon sa bawat bisita na nakakalat sa buong bakuran. Ako ang nagmamay-ari ng bahay na ito. Ako ang nagbabayad ng mortgage, ang mga utilities, ang insurance, at ang mga buwis sa ari-arian. Hindi ito ang iyong ari-arian, Brian. Akin ito. Kaya ano? Sinusuportahan mo ako sa loob ng maraming taon. Iyan ang ginagawa ng mga magulang. Nagkumpas siya ng mapagbaliwala, naglalaro sa kanyang madla. Hindi mo lang basta-basta pwedeng paalisin ang mga tao dahil sa nagkaka-breakdown ka. Humagig-gig si Sandra mula sa kanyang posisyon sa mesa ng patio. Tila nakakatuwa ang aming legal na alitan ng pamilya. Ilang iba pang mga bisita ang bumulong sa kanilang sarili, ngunit walang sino man ang gumalaw patungo sa labasan. Sa totoo lang, kaya ko. Tiniyak ng mikropono na malinaw na naabot ng aking mga salita ang lahat. Ang sinumang may-ari ng ari-arian ay may karapatan na hilingin sa mga tao na umalis. Kung tumanggi sila, ito ay nagiging trespassing, paglabag sa batas sa pagpasok sa pribadong ari-arian. Ang kaswal na katiyakan sa aking boses ay tila pumasok kahit sa kumpiyansa ni Brian na fueled ng alak. Tumingin siya sa paligid sa kanyang mga kaibigan, naghahanap ng parehong suporta na nagbigay ng lakas sa kanya sa panahon ng aming naunang paghaharap. Hindi ka seryoso, sabi ni Mark, ngunit ang kanyang tono ay nawalan ng ilan sa naunang mapagbaliwala nito. Hindi mo talaga tatawagan ang mga pulis sa kaarawan ng sarili mong anak. Panoorin mo ako. Inilagay ko ang mikropono sa mesa at humarap sa bahay. Mayroon kayong 5 minuto para umalis ng voluntarily. Pagkatapos nito, aalisin kayo ng pulisya bilang mga trespasser. Ang boses ni Brian ay tumaas sa likuran ko. Hindi na ang kontroladong panunuya ng nakaraang sandali, kundi isang bagay na papalapit sa matinding pag-aalala. Tay, hindi mo ito magagawa. Ang mga taong ito ay mga kaibigan ko. Huminto ako sa likod pintuan at tumingin sa pagtitipon sa huling pagkakataon. 30 taon ng pagho-host sa mga kaibigan ni Brian, pagbili ng pagkain para sa kanyang mga party, paglilinis ng kalat pagkatapos at pagtitiis sa kanilang kaswal na kawalang galang sa sarili kong bakuran. Nais mong mawala ako sa buhay mo, sabi ko. Ang boses ko ay narinig ng walang amplification. Ganito gumagana iyon. Kapag wala ako, kasama kong aalis ang bahay ko. Ang pinto ay sumara sa likuran ko nang may mahinang click na nagpapahina sa pagsabog ng mga boses na sumunod. Sa bintana ng kusina, nakita ko ang mga bisita na tumitingin sa bahay ng walang katiyakan. Ang ilan ay gumagalaw na patungo sa gilid ng gate. Naglakad ako sa wall phone at denial ang 911. 25 minuto pagkatapos ng aking tawag sa telepono, ang pula at asul na mga ilaw ay nag-sweep sa likod bahay na parang sinag ng lighthouse na pumuputol sa kadiliman. Ang kaswal na kapaligiran ng party ay naglaho ng mapansin ng mga bisita ang patrol car na humihila sa aking driveway. Si Police James Reyes ay unang lumabas sa gilid ng gate. Ang kanyang uniforme at badge ay agad na nagbigay ng atensyon mula sa bawat tao sa aking ari-arian. Ang kanyang kasamahan, si Police Lena Garcia, ay sumunod ng malapit,
parehong nagdadala ng hindi mapagkakamalang awtoridad na nagmumula sa legal na kapangyarihan. Sino ang tumawag sa pulisya? Ang boses ni Police Reyes ay nagdala ng profesional na neutrality na inaasahan ko mula sa suburban law enforcement. Ako. Lumapit ako mula sa aking posisyon malapit sa likod pintuan. Ito ang aking ari-arian at hiniling ko sa mga taong ito na tigilan ang party at umalis. Tumanggi sila. Tumango si Reyes, humila ng isang maliit na notepad habang sinusuri ang dami ng mga bisita na biglang naging interesado sa kanilang mga inumin at pag-uusap. Ang musika ay huminto ng tuluyan, nag-iwan lamang ng tunog ng nerbyosong tawanan at mga bulong na talakayan. Maaari mo bang i-verify ang pagmamay-ari ng ari-arian na ito, Ginoo? Ibinigay ko sa kanya ang aking driver's license at property tax statement, mga dokumento na nakuha ko habang naghihintay sa kanilang pagdating. 28 taon ng pagmamay-ari ng bahay ang nagturo sa akin ng kahalagahan ng tamang dokumentasyon. Si Police Garcia ay humakbang patungo sa gitna ng patio. Ang kanyang boses ay pumutol sa hangin ng gabi na may opisyal na kalinawan. Ang lahat ng naroroon ay dapat umalis sa pribadong ari-arian na ito kaagad. Hiniling ng may-ari ng ari-arian ang inyong pag-alis at ang patuloy na presensya ay bumubuo ng trespassing. Ang reaksyon ay kaagad at iba-iba. Ilang bisita malapit sa garden area ay mabilis na nagsimulang magtipon ng kanilang mga gamit. Malinaw na hindi komportable sa paglahok ng pulisya sa inakala nilang isang simpleng alitan ng pamilya. Ang iba ay tumingin kay Brian, naghahanap ng patnubay mula sa isang taong walang legal na awtoridad na ibigay ito. Hindi ito patas. Ang boses ni Sandra ay tumaas sa pangkalahatang bulong ng pagkalito. May pahintulot kami. Inimbitahan kami ni Brian. Ma'am, ang mga adult na anak na nakatira sa mga bahay ng kanilang magulang ay walang legal na karapatan na pahintulutan ang mga bisita laban sa kagustuhan ng may-ari ng ari-arian. Sagot ni Garcia nang may pasensya ng isang taong humawak ng katulad na mga sitwasyon ng hindi mabilang na beses. Lumapit si Brian, ang kanyang naunang kumpiyansa ay nayanig, ngunit hindi ganap na nasira. Mga pulis, katawa-tawa ito. Kaarawan ko at ang aking ama ay nagiging mapaghiganti lang. Tinuon ni Reyes ang kanyang atensyon sa aking anak nang may profesional na detachment. Ginoo, ang mga alitan ng pamilya ay hindi nagbabago ng batas ng ari-arian. Kung ang iyong ama ang nagmamay-ari ng ari-arian na ito at nais niyang umalis ang mga bisita, kailangan nilang sumunod. Pinanood ko mula sa aking posisyon malapit sa bahay habang nagsimulang lumabas ang karamihan. 30 taon ng pag-host sa mga kaibigan ni Brian, pagbili ng pagkain para sa kanyang mga party, paglilinis ng kalat pagkatapos, at pagtitiis sa kanilang kaswal na kawalang galang sa sarili kong bakuran. Nais mong mawala ako sa buhay mo? Sabi ko. Ang boses ko ay narinig ng walang amplification. Ganito gumagana iyon. Kapag wala ako, kasama kong aalis ang bahay ko. Ang pinto ay sumara sa likuran ko nang may mahinang click na nagpapahina sa pagsabog ng mga boses na sumunod. Sa bintana ng kusina, nakita ko ang mga bisita na tumitingin sa bahay ng walang katiyakan. Ang ilan ay gumagalaw na patungo sa gilid ng gate. Naglakad ako sa wall phone at denial ang 911. 25 minuto pagkatapos ng aking tawag sa telepono, ang pula at asul na mga ilaw ay nag-sweep sa likod bahay na parang sinag ng lighthouse na pumuputol sa kadiliman. Ang kaswal na kapaligiran ng party ay naglaho nang mapansin ng mga bisita ang patrol car na humihila sa aking driveway. Si Police James Reyes ay unang lumabas sa gilid ng gate. Ang kanyang uniforme at badge ay agad na nagbigay ng atensyon mula sa bawat tao sa aking ari-arian. Ang kanyang kasamahan, si Police Lena Garcia, ay sumunod ng malapit, parehong nagdadala ng hindi mapagkakamalang awtoridad na nagmumula sa legal na kapangyarihan. Sino ang tumawag sa pulisya? Ang boses ni Police Reyes ay nagdala ng profesional na neutrality na inaasahan ko mula sa suburban law enforcement. Ako. Lumapit ako mula sa aking posisyon malapit sa likod pintuan. Ito ang aking ari-arian
at hiniling ko sa mga taong ito na tigilan ang party at umalis. Tumanggi sila. Tumango si Reyes, humila ng isang maliit na notepad habang sinusuri ang dami ng mga bisita na biglang naging interesado sa kanilang mga inumin at pag-uusap. Ang musika ay huminto ng tuluyan, nag-iwan lamang ng tunog ng nerbiyosong tawanan at mga bulong na talakayan. Maaari mo bang i-verify ang pagmamay-ari ng ari-arian na ito, Ginoo? Ibinigay ko sa kanya ang aking driver's license at property tax statement, mga dokumento na nakuha ko habang naghihintay sa kanilang pagdating. 28 taon ang pagmamay-ari ng bahay ang nagturo sa akin ng kahalagahan ng tamang dokumentasyon. Si Pulis Garcia ay humakbang patungo sa gitna ng patio. Ang kanyang boses ay pumutol sa hangin ng gabi na may opisyal na kalinawan. Ang lahat ng naroroon ay dapat umalis sa pribadong ari-arian na ito kaagad. Hiniling ng may-ari ng ari-arian ang inyong pag-alis at ang patuloy na presensya ay bumubuo ng trespassing. Ang reaksyon ay kaagad at iba-iba. Ilang bisita malapit sa garden area ay mabilis na nagsimulang magtipon ng kanilang mga gamit. Malinaw na hindi komportable sa paglahok ng pulisya sa inakala nilang isang simpleng alita ng pamilya. Ang iba ay tumingin kay Brian, naghahanap ng patnubay mula sa isang taong walang legal na autoridad na ibigay ito. Hindi ito patas. Ang boses ni Sandra ay tumaas sa pangkalahatang bulong ng pagkalito. May pahintulot kami. Inimbitahan kami ni Brian. Ma'am, ang mga adult na anak na nakatira sa mga bahay ng kanilang magulang ay walang legal na karapatan na pahintulutan ang mga bisita laban sa kagustuhan ng may-ari ng ari-arian. Sagot ni Garcia nang may pasensya ng isang taong humawak ng katulad na mga sitwasyon ng hindi mabilang na beses. Lumapit si Brian, ang kanyang naunang kumpiyansa ay nayanig, ngunit hindi ganap na nasira. Mga pulis, katawa-tawa ito. Kaarawan ko at ang aking ama ay nagiging mapaghiganti lang. Tinuon ni Reyes ang kanyang atensyon sa aking anak nang may profesional na detachment. Ginoo, ang mga alita ng pamilya ay hindi nagbabago ng batas ng ari-arian. Kung ang iyong ama ang nagmamay-ari ng ari-arian na ito at nais niyang umalis ang mga bisita, kailangan nilang sumunod. Pinanood ko mula sa aking posisyon malapit sa bahay habang nagsimulang lumabas ang karamihan. Mga kalahati ng mga bisita ay nagsimula ng gumalaw patungo sa gilid ng gate. Malinaw na ayaw makialam sa isang interbensyon ng pulisya. Ngunit ang pangunahing grupo ni Brian ay nanatiling mapanghamon. Sina Mark at Jerome ay sumama sa kanya na parang bodyguards. Ang kanilang katapatan ay tila mas malakas kaysa sa kanilang common sense. Si Sandra ay nagtagal malapit, hawak pa rin ang kanyang inumin. Gaano katagal silang mayroon para umalis? Tanong ko kay Pulis Reyes. Pinapanatili ang parehong kalmadong tono na ginamit ko sa buong gabi. Karaniwan kaming nagpapahintulot ng isang makatwirang dami ng oras para sa pagsunod, sagot niya. Ngunit ang patuloy na pagtanggi pagkatapos ng opisyal na abiso ay nagiging isang mas seryosong bagay. Ang mga implikasyon ay nakabitin sa hangin na parang usok mula sa inabandunang barbecue grill. Ang mukha ni Brian ay nagpakita ng mga unang tunay na palatandaan ng kawalang katiyakan habang pinoproseso niya kung ano ang mas seryosong bagay na maaaring mangyari sa praktikal na mga tuntunin. Tay, hindi mo talaga kami pwedeng ipaaresto dahil sa pagkakaroon ng party, sabi niya. Ngunit ang kumpiyansa na nagdala sa kanya sa aming naunang mga paghaharap ay kapansin-pansing nabawasan. Wala akong ipinaaresto, sagot ko ng totoo. Ipinapatupad ko lang ang aking mga legal na karapatan bilang may-ari ng ari-arian. Ang sumunod na mangyayari ay nakasalalay lamang sa kung pipiliin ng mga tao na respetuhin ang mga karapatan na iyon. Si Garcia ay tumingin sa kanyang relos at in-scan ang natitirang mga bisita. Ang mga nais na umalis ng voluntarily ay dapat gawin iyon ngayon. Ang sinumang naroroon pa rin sa loob ng 5 minuto ay ituturing na lumalabag sa mga batas ng trespassing. Ang anunsyo ay nag-trigger ng isa pang alon ng mga pag-alis.
Kahit ang ilan sa mga taga-suporta ni Brian ay nagsimulang gumalaw patungo sa gate, ang kanilang katapatan ay sinubukan ng posibilidad ng aktwal na legal na kahihinatnan. Ang party na nagsimula sa 20 bisita ay mabilis na lumiliit sa isang matigas na core ng marahil 6 o 7 tao. Tumingin si Brian sa paligid sa kanyang lumiliit na support network. Sa wakas ay nagsisimula ng maunawaan ang katotohanan ng kanyang sitwasyon. Ngunit sa halip na umatras, pinagkrus niya ang kanyang mga braso at inilagay ang kanyang mga paa ng mas matatag sa aking mga bato ng patiyo. Nakatira ako dito, inihayag niya sa mga pulis. Tahanan ko rin ito. Ang pasensya ni Pulis Reyes ay umabot na sa propesyonal na limitasyon nito. Lumapit siya kay Brian. Ang kanyang kamay ay gumalaw patungo sa posas sa kanyang sinturon ng may kasanayan na kahusayan. Binata, lumalabag ka sa batas. Ito ang iyong huling pagkakataon na umalis ng voluntarily. Ang tugon ni Brian ay dumating ng may parehong kayabangan na nagpaliwanag sa aming relasyon sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ay mayroon itong bigat ng tunay na legal na kahihinatnan. Hindi ako aalis, katawa-tawa ito. Hindi mo pwedeng aristuhin ang isang tao dahil sa nasa sarili niyang bahay. Sa totoo lang kaya namin. Si Garcia ay gumalaw upang umalalay kay Brian mula sa kaliwa. Ang kanyang pagpuposisyon ay propesyonal at sadyang. Hindi ikaw ang nagmamay-ari ng ari-arian na ito at inutusan kang umalis ng legal na may-ari. Ang katotohanan ng kanyang sitwasyon ay tila tumama kay Brian na parang malamig na tubig. Ang kanyang mga mata ay tumalon sa pagitan ng 2 pulis. Pagkatapos ay sa akin na nakatayo malapit sa likod pintuan. Pagkatapos ay sa kanyang natitirang mga kaibigan na nanood ng nakatulala. Tay, sabihin mo sa kanila na baliw ito. Nakatira ako dito. Nakatira ka dito sa pamamagitan ng aking pahintulot. Sagot ko ng kalmado. Pahintulot? Binabawi ko. Lumapit si Reyes na nakikita ang posas. Lumingon ka at ilagay ang iyong mga kamay sa likod ng iyong likod. Seryoso ka ba ngayon? Ang boses ni Brian ay bahagyang pumutok, ang unang palatandaan na ang kanyang tapang ay sa wakas ay bumibigay sa tunay na takot. Aarestuhin mo talaga ako. Lumingon ka ngayon. Ang sandali ay bumabanat na parang isang mahigpit na kawad. Pinanood ko ang mukha ng aking anak na umikot sa pagitan ng kawalang paniniwala, galit, at sa wakas ay isang desperadong uri ng matinding pag-aalala habang napagtanto niya na 22 taon ng pag-iwas sa kahihinatnan ay natapos na. Dahan-dahang lumingon si Brian, ang kanyang paggalaw ay matigas sa sama ng loob. Ang klik ng posas na nagsasara sa kanyang mga pulso ay umalingaw-ngaw sa walang laman na patiyo na may finality ng isang nagsasarang pinto. Brian Davis, ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa criminal trespassing at pagtanggi na sumunod sa isang legal na utos. Sabi ni Reyes nang may profesional na neutrality ng isang taong gumawa nito ng daan-daang beses. Napatili si Sandra mula sa kanyang posisyon malapit sa inabandonang BBQ grill. Hindi ito pwedeng mangyari, Roberto. Hindi mo pwedeng hayaan silang arestuhin ang sarili mong anak. Hinarap ko ang kanyang tingin ng may parehong kalmado na pinanatili ko sa buong gabi. Wala akong hinahayaan na gawin. Tinawagan ko sila partikular dahil tumanggi si Brian na respetuhin ang aking mga karapatan sa ari-arian. Habang sinimulan ng mga pulis na lakarin si Brian patungo sa gilid ng gate, lumingon siya upang harapin ako. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa isang bagay na hindi ko pa nakita. Tunay na puot na nahaluan ng kawalang paniniwala. Tay, hinding-hindi kita patatawarin para dito. Akala mo nanalo ka ng isang bagay, ngunit ginawa mo lang ang pinakamalaking pagkakamali ng iyong buhay. Ang lason sa kanyang boses ay sana ay wumasak sa akin ilang oras lamang ang nakalipas. Ngayon ay kinumpirma lamang nito na ang aking desisyon na gumawa ng matinding aksyon ay tama. Ang isang anak na maaaring makipag-usap sa kanyang ama ng may ganoong puot habang inaaresto para sa trespassing sa ari-arian ng kanyang ama ay nawala ng anumang pag-angkin sa katapatan ng pamilya. Tingnan natin, sagot ko. Binuksan ni Reyes ang likurang pinto ng patrol car
Ang kanyang kamay ay gumagabay sa ulo ni Brian habang umaakyat siya sa likurang upuan. Sa bintana, nakita ko ang mukha ng aking anak na contorted sa galit. Ang kanyang bibig ay gumagalaw sa inaakala kong karagdagang mga banta na nagpapasalamat ako na hindi ko narinig. Lumapit si Mark. Ang kanyang naunang kumpiyansa ay ganap na nawala. Pulis, gaano katagal siya itatago? Kailan namin siya pwedeng i-bail out? Iyan ay nakasalalay sa mga singil at desisyon ng hukom, sagot ni Garcia. Ang criminal trespassing ay maaaring magdala ng sentensya na hanggang 2 linggo sa piitan ng lalawigan kasama ang mga multa. 2 linggo? Ang numero ay nanirahan sa aking isip ng may perpektong kasiyahan. Ang 2 linggo ay magbibigay sa akin ng sapat na oras upang gawin ang mga pagbabago na pinag-iisipan ko sa panahon ng aking pagbabagong anyo sa itaas. Ang makina ng patrol car ay nagsimula at ang pula at asul na mga ilaw ay nagsimulang umikot muli habang ang sasakyan ay umaatras mula sa aking driveway. Pinanood ko mula sa aking posisyon sa likod ng porch habang ang aking anak ay pinalabas, opisyal na nasa ilalim ng pag-iingat ng pulisya. Sa wakas ay humaharap sa tunay na kahihinatnan para sa kanyang mga pagpipilian. Si Sandra ay nakatayo na umiiyak malapit sa inabandunang mga dekorasyon ng party, habang sina Mark at Jerome ay nagtipo ng mga walang laman na bote nang may nalilitong kahusayan ng mga taong hindi alam kung ano pa ang gagawin. Ang party ay tapos na sa bawat kahulugan at ang aking bakuran ay akin muli. Sa loob ng ilang minuto, kahit ang pinakamalapit na mga taga-suporta ni Brian ay nagtipon ng kanilang mga gamit at umalis sa gilid ng gate. Ang music equipment ay nakaupo ng tahimik. Ang BBQ grill ay lumalamig sa hangin ng gabi. Ang mga paper plates at plastic cups ay nakakalat sa mga ibabaw na lilinisin ko bukas. Ngunit ngayong gabi, nakatayo ako ng nag-iisa sa aking nabawi na espasyo, nakikinig sa katahimikan na pumalit sa mga tao ng walang galang na ingay. Nagsisimula pa lang ang tunay na trabaho. Ang unang umaga ng walang presensya ni Brian ay parang pagpasok sa ibang bahay. Ang kape ay brewed sa ganap na katahimikan habang nakaupo ako sa mesa ng kusina. Hindi na nakikinig para sa mga tunog ng mga reklamo o mga hinihingi na umaalingaw-ngaw mula sa itaas. Isang mabilis na tawag sa opisina ng county clerk ang nagkumpirma kung ano ang binanggit ni Police Garcia. Si Brian ay magsisilbi ng 14 na araw para sa criminal trespassing at disorderly conduct. Ang kanyang petsa ng paglaya ay naka-schedule para sa Abril 29 sa 9:00 a.m. 14 na araw, eksaktong 2 linggo upang ipatupad ang plano na crystallized sa mga huling sandali ng kanyang pag-aresto. Sa sumunod na mga araw, nagsimula akong magtrabaho ng may parehong methodical precision na nagpaliwanag sa aking karera sa inhinyeriya. Ang unang hakbang ay nagsasangkot ng pagtitipon ng impormasyon tungkol sa aktwal na sitwasyon ni Brian kumpara sa pantasya na kanyang ginagalawan. Kinuha ko ang mga financial records na sumasaklaw sa nakalipas na 5 taon. Rent equivalent sa aming kapitbahayan, 100 at 20,000 piso, 120,000 buwan-buwan. Ang mga utilities ay nag-a-average ng 15,000 piso, 15,000. Ang mga gastos sa pagkain na sakop ko, humigit kumulang 20,000 piso, 20,000 buwan-buwan. Insurance, maintenance, mga buwis sa ari-arian at incidental expenses ay nagdala ng kanyang tunay na halaga ng pamumuhay sa humigit kumulang 3 milyong piso, 3,000 taon-taon. Iyan ang halaga ng pagsuporta sa kawalan ng trabaho ni Brian sa akin. Hindi binibilang ang karagdagang mga gastos para sa kanyang mga party, pera para sa gasolina, at iba't ibang mga emergency na nangangailangan ng agarang intervention sa pananalapi. Sa panahon ng aking research phase, nag-imbestiga din ako ng kasalukuyang mga kondisyon ng real estate market. Ang mga katulad na bahay sa aming kapitbahayan ay nagbebenta sa pagitan ng 45 milyon, 45,000 at 46 na milyong piso, 46,000, depende sa kondisyon at eksaktong lokasyon. Ang akin, meticulously maintained at recently updated, ay malamang na mag-command ng mas mataas na dulo ng range na yon.
Ang alaala na patuloy na lumalabas sa panahon ng mga tahimik na sesyon ng pagpaplano ay ang insidente ng job fair noong nakaraang Nobyembre. Dinala ko si Brian sa 3 magkakaibang oportunidad sa trabaho. Naghintay ng may pasensya habang nagsumite siya ng mga aplikasyon. Coach ko pa siya sa mga interview techniques noong gabi bago. Bumalik siya mula sa bawat interview na may detalyadong mga paliwanag tungkol sa kung bakit hindi angkop ang mga posisyon. Ang manager ay parang micromanager. Ang bayad ay nakakainsulto para sa isang taong may potensyal ko. Ang commute ay kakain ng kalahati ng aking sahod at gastos sa gasolina. Sa loob ng 1 linggo, natuklasan ko sa pamamagitan ng isang kaibigan na sadyang sinabotahe ni Brian ang bawat interview. Dumating ng huli, nagbihis ng hindi naaangkop, at nagbigay ng flippant na mga sagot na idinisenyo upang matiyak ang pagtanggi. Nang harapin ang kanyang tugon ay brutal na tapat. Bakit ako kukuha ng ilang minimum wage job kung binibigyan mo ako ng lahat ng kailangan ko dito? Ang pag-uusap na iyon ay dapat na ang wake-up call. Sa halip, sinipsip ko ang kanyang lohika at nagpatuloy na pinagana ang mismong pag-uugali na sumisira sa anumang posibilidad ng paggalang sa isa't isa. Sa pagtatapos ng unang linggo ng kanyang pagkakakulong, ang aking desisyon ay ganap na crystallized. Nais ni Brian na mawala ako sa kanyang buhay. Sinabi niya ang hiling na ito sa publiko, paulit-ulit, at may sapat na kalupitan upang ipakita ang tunay na intensyon. Napakahusay, mawawala ako, ngunit hindi bilang ang natalong ama na inaasahan niyang manipulahin ng walang hanggan. Ang bahay ay ibebenta habang nakaupo siya sa piitan ng lalawigan. Walang kamalay-malay na ang kanyang libreng ride ay nagtatapos ng permanente. Ang mga nalikom ay magpopondo ng isang komportabling pagre-retiro sa isang lugar na malayo sa Pilipinas, isang lugar na hindi kailanman iisipin ni Brian na hanapin ang isang ama na nais niyang maglaho. Ginugol ko ang 2 linggo sa pagre-research ng mga retirement communities sa iba't ibang estado, mga lugar kung saan ang 45 milyong piso, 45,000 ay maaaring bumili ng isang katamtamang bahay at magbigay ng mga tao ng mapayapang kalayaan. Ang mga banta ni Brian sa panahon ng kanyang pag-aresto ay naglinaw ng isang bagay. Tiningnan niya ako bilang isang balakid na dapat malampasan, hindi isang ama na dapat igalang. Ang kanyang pangako na pagsisisihan ko ang pagpapatupad ng mga hangganan ay eksakto ang uri ng mapanlinlang na wika na aking tinitiis sa loob ng maraming taon. Ngunit sa pagkakataong ito ay walang aatras, walang kompromiso, walang unti-unting pagguho ng aking paglutas sa pamamagitan ng emosyonal na manipulasyon. Ang engineering approach sa problemang ito ay elegantly simple. Alisin ang variable na nagdudulot ng system dysfunction. Sa kasong ito, ang variable na iyon ay ang aking patuloy na suporta sa pananalapi para sa isang taong hayagang kinamumuhian ang taong nagbibigay nito. Habang papalapit ang petsa ng paglaya ni Brian, tinapos ko ang aking research at kinumpirma ang aking desisyon. Ang business card ng real estate agent ay nakaupo sa tabi ng aking kape sa umaga, naghihintay para sa tawag sa telepono na magpapasimula sa lahat. 21 taon ng matiyagang patnubay, suporta sa pananalapi at walang kondisyon na pag-ibig ay hindi nagdulot ng anuman kundi karapatan, kawalang galang at banta ng pagganti kapag sa wakas ay ipinatupad ang mga hangganan. Oras na upang ipakita kay Brian kung ano talaga ang hitsura ng pagkawala. Inabot ko ang telepono upang tawagan si Maricel de la Cruz, ang real estate agent na ang mga online reviews ay nagmungkahi na nagdadalubhasa siya sa mabilis, mahusay na mga benta. Ang opisina ni Maricel de la Cruz ay sumakop sa isang corner suite sa downtown Makati. Ang mga bintana nito ay nag-aalok ng mga tanawin ng lungsod na naging tahanan ko sa loob ng 3 dekada. Ang mga profesional na sertipiko ay nakalinya sa mga dingding sa tabi ng mga larawan ng mga sold properties na lumilikha ng isang kapaligiran ng kakayahan at tagumpay. Ginoong Davis, salamat sa pagtawag, sabi niya, gesturing patungo sa upuan sa tapat ng kanyang pinakintab na mesa. Binanggit mo na kailangan mong magbenta ng mabilis. Ano ang nagtutulak sa timeline?
Umupo ako sa leather chair. Ang aking mga dokumento ng ari-arian ay nakaayos sa isang Manila folder na nagpakita ng parehong methodical approach na dinala ko sa bawat proyekto ng inhinyeriya. Mga pangyayari sa pamilya, personal na mga dahilan na nangangailangan ng agarang aksyon. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling profesional na neutral, isang kasanayan na walang alinlangan na nagsilbi sa kanya ng mahusay sa hindi mabilang na mga pakikipag-ugnayan sa client. Naiintindihan ko, hayaan mo akong suriin ang mga detalye ng iyong ari-arian at maaari nating talakayin ang makatotohanang mga inaasahan. Ang pagtatasa ng ari-arian ay tumagal ng humigit kumulang 40 minuto ng market analysis, neighborhood comparison studies, at detalyadong mga talakayan tungkol sa pricing strategy. Ang kadalubhasaan ni Maricel ay maliwanag sa kanyang sistematikong approach sa pagtukoy ng optimal market positioning. Batay sa kasalukuyang mga kondisyon ng market at mga detalye ng ari-arian na ibinigay mo, irerekomenda kong ilista sa 45 milyong piso, 45,000. Sa price point na yon na may tamang staging at marketing, dapat tayong makaakit ng mga seryosong mamimili sa loob ng 1 linggo. Perpekto. Ang timeline ay eksaktong aligned sa aking pribadong deadline. Mahusay. Sasang-ayon ako sa presyo na iyon. Bahagya akong sumandal, pinapanatili ang business-focused demeanor na nagpaliwanag sa aming buong pakikipag-ugnayan. Handa akong mag-alok sa iyo ng isang makabuluhang bonus kung ang benta ay magsara sa loob ng 7 araw. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa uri ng profesional na sigasig na karaniwang nalilikha ng malaking financial incentives. Gaano katindi ang pinag-uusapan natin? 200,000 piso, 200,000, higit pa sa iyong karaniwang komisyon kung mayroon tayong signed contract sa susunod na Martes. Ginoong Davis, mayroon kang kumpletong atensyon at pangako ko. Bisitahin natin ang ari-arian ngayong hapon upang magsagawa ako ng tamang pagtatasa. Ang biyahe patungo sa aking bahay ay tumagal ng 20 minuto sa pamamagitan ng pamilyar na mga kapitbahayan na malapit ng maging alaala sa halip na pang-araw-araw na tanawin. Sinundan ni Maricel sa kanyang sariling sasakyan, ang kanyang profesional na kagamitan sa kamera ay nakikita sa rear window. Ang paglalakad sa aking tahanan kasama ang isang taong nagtatasa ng halaga nito sa market ay lumikha ng isang hindi inaasahang emosyonal na karanasan. Ang bawat silid ay naglalaman ng mga alaala ng pagkabata ni Brian. Mga birthday party, homework sessions. Ang unti-unting pagbabago mula sa nagpapasalamat na bata patungo sa entitled na adult. Ang antas ng maintenance ay exceptional, sabi ni Maricel. Kinukunan ng larawan ang updated na kusina at recently refinished hardwood floors. Ang ari-arian na ito ay magpapakita ng maganda. Isinasaalang-alang mo ba ang profesional na staging? Ano man ang inirerekomenda mo, ang gastos ay hindi ang pangunahing alalahanin. Gumalaw siya sa bawat silid ng may kasanayan na kahusayan na binibigyang pansin ang mga detalye ng arkitektura, natural na pag-iilaw at ang uri ng mga tampok na umaakit sa mga mamimili sa aming mapagkumpetensyang market. Ang kanyang pagtatasa ay nagkumpirma kung ano ang iminungkahi ng aking research. Ang bahay ay perpektong nakaposisyon para sa mabilis na benta. Sa totoo lang, Ginoong Davis, ang mga ari-arian sa kondisyon na ito ay hindi nagtatagal sa market. Sa tamang marketing approach at mapagkumpetensyang pricing, tiwala ako na maaari tayong magkaroon ng maraming alok sa pagtatapos ng linggo. Ang maraming alok ay nangangahulugang potensyal na bidding wars na maaaring magdala ng panghuling presyo ng mas mataas pa sa aming listing target. Ang 2 linggong sentensya ni Brian ay nagbibigay ng mga kalamangan na hindi ko inaasahan nang ang planong ito ay unang crystallized. Bumalik sa kanyang opisina, ang negosasyon ng kontrata ay nagpatuloy ng may kahangahangang kahusayan. Ang mga standard seller disclosure forms, mga kasunduan sa marketing strategy at mga detalye ng timeline ay pumuno sa hapon ng produktibong legal na dokumentasyon. Magkakaroon ako ng profesional na mga larawan na kinuha bukas ng umaga, paliwanag ni Maricel habang inaayos ang signed paperwork.
Ang listing ay live sa Huwebes, open house na naka-schedule para sa Sabado at Linggo. Dahil sa pagkaapurahan at istruktura ng bonus, ang ari-arian na ito ay nakakakuha ng ganap na prioridad sa aking schedule. Ang kaayusan ng bonus ay nakabalangkas bilang performance-based compensation, ganap na legal at profesional na naaangkop. 200,000 piso, 200,000, ay kumakatawan sa malaking pagganyak para sa isang ahente na ang taunang kita ay nakasalalay sa matagumpay na pagsasara. Ginoong Davis, kailangan kong magtanong, nagpaplano ka bang lumipat? Tila ito ay higit pa sa pagbaba ng laki. Kumpletong pagbabago ng buhay, sagot ko ng totoo, kahit na ang buong konteksto ay magugulat sa kanyang profesional na composure. Minsan ang mga pangyayari ay nangangailangan ng mga dramatic na desisyon. Tumango siya ng may uri ng pag-unawa na nagmungkahi ng karanasan sa mga client na sumasailalim sa malalaking pagbabago sa buhay. Kung gayon, sisiguraduhin kong ang paglipat na ito ay magpapatuloy ng maayos hanggat maaari. Ang mga signed contract ay naramdaman na malaki sa aking mga kamay habang naghahanda akong umalis sa kanyang opisina. 7 araw ang natitira hanggang sa naka-schedule na paglaya ni Brian at ang mekanismo para sa kanyang panghuli na aralin sa kahihinatnan ay ngayon ay legal na dokumentado at profesional na pinamamahalaan. Isa pa, sabi ko, huminto sa pinto ng kanyang opisina. Maaaring kailangan kong i-coordinate ang timing ng napakatumpak. Maaari mo ba akong i-update sa anumang interesadong mamimili ka agad? Oo naman. Magkakaroon ka ng real-time updates sa bawat showing, bawat pagtatanong, bawat alok. Mabilis itong gagalaw. Naglakad ako patungo sa aking kotse nang may kasiyahan ng isang taong nag-convert lang ng mga tao ng pagpaplano sa konkretong aksyon. Ang bahay na nagbigay shelter sa karapatan ni Brian sa loob ng 28 taon ay malapit ng maging pag-aari ng mga estranghero na talagang pinahahalagahan ang pagkakaroon ng isang lugar na tatawaging tahanan. Ngayon, kailangan kong malaman ng eksakto kung kailan palalayain si Brian upang maaari kong i-time ang panghuling bahagi ng perpekto. Ang biyahe patungo sa piitan ng lalawigan ay tumagal ng 30 minuto sa pamamagitan ng trapiko sa umaga na nagbigay sa akin ng oras upang maghanda para sa kung ano ang malamang na maging huling pakikipag-ugnayan ko sa anumang aspeto ng kasalukuyang mga kalagayan ni Brian. Ang pasilidad ay lumabas mula sa industrial landscape na parang isang konkretong monumento sa kahihinatnan. Eksakto kung ano ang malapit ng maunawaan ng aking anak ng lubusan. Ang mga pamamaraan ng seguridad ay nangangailangan ng pagkakakilanlan, verification, metal detector screening at pagpaparehistro ng bisita na nagbago ng mga mamamayan sa processed subjects sa loob ng institusyonal na sistema. Ang kahusayan ay humanga sa akin sa methodical approach nito sa pamamahala ng tao. Kailangan ko ng impormasyon tungkol sa isang inmate. Sinabi ko sa corrections officer sa visitor information desk na nag-slide ng aking driver's license sa polished counter. Si Sargento Reyes, walang kaugnayan, sa kabila ng magkatulad na apelyido, ay sinuri ang aking pagkakakilanlan ng may profesional na neutrality na nagpaliwanag sa bawat aspeto ng sterile na kapaligiran na ito. Pangalan ng inmate, Brian Davis, nagsisilbi siya ng 2 linggo para sa criminal trespassing. Ang mga daliri ng sarhento ay gumalaw sa kanyang computer keyboard nang may kasanayan na kahusayan, accessing databases na naglalaman ng bawat detalye ng kasalukuyang legal na sitwasyon ni Brian. Ang institusyonal na sistema ay nagbawas sa aking anak sa isang numero, isang cell assignment at isang release schedule. Brian Davis, booked noong Abril 15. Ang iyong anak ay palalayain sa Abril 29 sa 9:00 AM. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa monitor ng walang emosyon. Perpekto! Ang timing ay eksaktong aligned sa aking mga estratehikong kinakailangan. Salamat sa impormasyon na iyon. Pinanatili ko ang parehong profesional na tono na nagpaliwanag sa aking buong pakikipag-ugnayan sa pasilidad na ito. Meron pa ba akong dapat malaman tungkol sa proseso ng paglaya?
Standard Release Procedures. Siya ay ipoproseso sa pamamagitan ng parehong gusali na ito. Ibabalik ang mga personal na gamit. Bibigyan ng transportation voucher kung hihilingin. Tumingin si Sargento Reyes mula sa kanyang screen nang may uri ng kapakipakinabang na kahusayan na nagpapakita ng kalidad ng serbisyo publiko. Gusto mo bang bumisita sa kanya habang nandito ka? Ang tanong ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin na parang usok mula sa isang napawi na apoy. Narito ang aking pagkakataon na makita si Brian ng harapan upang sukatin ang kanyang emosyonal na estado. Marahil kahit na ihanda siya para sa kung ano ang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Hindi iyon kinakailangan. 4 na salita na pumatid sa anumang natitira sa tradisyonal na obligasyon ng magulang. Si Sargento Reyes ay hindi nagpakita ng reaksyon sa aking pagtanggi. Ang family dynamics ay hindi bahagi ng kanyang profesional na alalahanin, tanging pagsunod sa pamamaraan at pamamahagi ng impormasyon. Ang mga oras ng pagbisita ay araw-araw mula 2 hanggang 4 p.m. Kung magbago ang isip mo, inalok niya ng may parehong neutral helpfulness na ipinakita niya sa aming buong pakikipag-ugnayan. Pinahahalagahan ko ang impormasyon, ngunit mayroon akong lahat ng kailangan ko. Ang pag-uusap ay natapos ng may institusyonal na kahusayan na nagmarka ng simula nito. Walang personal na mga tanong, walang paghatol tungkol sa mga relasyon ng pamilya, walang pag-usisa tungkol sa aking mga dahilan para sa pagtitipon ng impormasyon sa paglaya nang hindi binibisita ang aking nakakulong na anak. Ang paglalakad pabalik sa pamamagitan ng mga security checkpoint ay naramdaman na parang paglabas mula sa isang kontroladong kapaligiran na idinisenyo upang tanggalin ang individual na pagkakakilanlan at personal na pagpipilian. Ginugol ni Brian ang 10 araw sa sistemang ito na nagbawas ng mga tao sa mga numero at schedule. Natutunan kung ano talaga ang kahulugan ng pananagutan sa praktikal na mga tuntunin. Ang biyahe pauwi ay nagbigay ng oras upang kalkulahin ang huling timeline coordination. Abril 29, 9 a.m. Si Brian ay ipoproseso mula sa piitan ng lalawigan, umaasa na bumalik sa bahay na nagbigay shelter sa kanyang karapatan sa loob ng 28 taon. Sa halip, matutuklasan niya na ang kanyang ama ay sa wakas ay kinuha ang kanyang payo tungkol sa pagkawala mula sa kanyang buhay. Ang real estate expertise ni Maricel ay nagmungkahi na ang ari-arian ay malamang na ibebenta sa pagtatapos ng linggo na nagbibigay sa akin ng ilang araw upang i-coordinate ang mga pamamaraan ng pagsasara sa timing ng paglaya ni Brian. Ang bahay na nagbigay daan sa kanyang kawalang galang ay magiging pag-aari ng mga estranghero na pinahahalagahan ang pagkakaroon ng isang lugar na tatawaging tahanan. Ang engineering precision ng revenge plan na ito ay nasiyahan sa bawat aspeto ng aking methodical nature. Ang mga variables ay kontrolado, ang timeline ay synchronized, ang mga resources ay inilaan ng mahusay, at ang nais na kinalabasan ay ginagarantiyahan sa pamamagitan ng mga legal na channel na sinimulan ni Brian mismo. Bumalik sa aking driveway, umupo ako sa kotse sa loob ng isang sandali. Pinag-iisipan ng bahay na malapit ng tumigil sa pagiging responsibilidad ko. Ang bawat pagbabayad ng mortgage, bawat utility bill, bawat gastos sa maintenance ay nakasubsidize sa isang taong nagnanais na mawala ako mula sa kanyang buhay magpakailanman. Bukas ay makikipag-coordinate ako kay Maricel tungkol sa mga showing schedules at potensyal na interes ng mamimili. Kinumpirma ng institusyonal na pagbisita na si Brian ay nananatili ng eksakto kung saan siya inilagay ng kahihinatnan, walang kamalay-malay na ang kanyang ama ay nagpapatupad ng panghuling aralin sa pasasalamat at respeto. Sa oras na lumabas siya ng piitan ng lalawigan sa susunod na Martes ng umaga, ang tahanan na kinuha niya ng granted ay magiging in escrow sa mga mamimili na talagang gustong tumira doon. Ang aking telepono ay nagring habang papalapit ako sa pintuan. Lumabas ang pangalan ni Maricel sa caller ID. Marahil ay may mga updates tungkol sa interes ng mamimili sa mga showing appointments. Maricel nagsasalita. Dumating ang masayang boses sa aking telepono habang pumapasok ako sa aking pintuan para sa kung ano ang malamang na maging huling pagkakataon bilang may-ari nito.
Roberto Davis, tumawag ka. Napakagandang balita. Tinanggap ng pamilya Garcia ang aming presyo. Full cash offer, walang contingencies, pagsasara bukas ng umaga sa 9:30. Perpektong timing. Si Brian ay palalayain sa 9 na nagbibigay sa kanya ng sapat na oras upang umuwi bago matuklasan na ang tahanan ay wala na sa anumang makabuluhang kahulugan. Mahusay na trabaho, Maricel. Ang bonus na iyan ay nararapat. Ang susunod na 24 na oras ay compressed sa isang whirlwind ng panghuling mga kaayusan na sana ay humanga sa sinumang project manager, mga moving truck, pagpirma ng mga dokumento, paglilipat ng susi at ang maingat na koordinasyon ng isang revenge plan na ginawa sa loob ng 2 linggo. Dumating sina Carlos at Maria Garcia kasama ang kanilang 2 anak at isang moving truck na puno ng maasahang enerhiya na nagmumula sa pagsisimulang muli sa isang bagong tahanan. Ang kanilang kagalakan ay nagpaalala sa akin ng sarili kong damdamin nang una kong binili ang bahay na ito. 30 taon na ang nakalipas, noong si Brian ay nagpapasalamat pa rin para sa mga kwento sa gabi at mga birthday party. Ginoong Davis, maraming salamat sa pagtanggap ng aming alok ng mabilis, sabi ni Maria habang tumatakbo ang kanilang mga anak sa kung ano ang naging tahanan ng pagkabata ni Brian. Alam naming nagmamadali kang magbenta. Ang mga pangyayari sa buhay ay mabilis na nagbabago minsan. Ibinigay ko kay Carlos ang garage door opener at mga susi ng bahay. Nararamdaman ang simbolikong bigat ng paglilipat ng pagmamay-ari sa mga taong talagang pahahalagahan ang pamumuhay dito. Mayroon akong isang maliit na pabor na hilingin. Oo naman, anuman. Ang aking anak ay naglalakbay at maaaring huminto bukas. Hindi alam ang tungkol sa benta. Maaari mo ba siyang bigyan ng tala na ito? Ibinigay ko kay Maria ang isang selyadong sobre na may pangalan ni Brian na nakasulat sa aking maingat na sulat kamay ng inhinyeriya. Tinanggap niya ito ng may uri ng kapaki-pakinabang na kagandahang asal na nagpaliwanag sa mga taong nakakaunawa sa pagiging komplikado ng family logistics sa panahon ng malalaking pagbabago sa buhay. Ang mga nilalaman ng tala ay maingat na ginawa sa loob ng ilang mga draft, maikli, emosyonal na neutral at nakakapinsalang pangwakas. Brian, sinabi mo na nais mong mawala ako sa buhay mo magpakailanman. Nagpasya akong ipagkaloob ang iyong hiling. Ang bahay ay naibenta na. Naglalakbay ako ng malawakan at hindi na maaabot ng walang katiyakan. Mayroon ka na ngayon ng kalayaan na palagi mong hinihingi. Roberto. 40 salita na nagbubuod ng 8 taon ng suporta sa pananalapi, emosyonal na pamumuhunan at naipon na kawalang galang. Walang forwarding address, walang paliwanag ng timeline, walang pagkakataon para sa negosasyon o emosyonal na manipulasyon. Pagkatapos ng pamilya Garcia ay nanirahan sa kanilang bagong tahanan, naglakad ako sa katabing bahay ni Fernando Nanding Castro na may isang suitcase at isang kahilingan na magpoposisyon sa akin ng perpekto para sa paghahayag bukas. Si Nanding ay naging kapitbahay ko sa loob ng 15 na taon, isang maaasahang lalaki na tumulong sa paglilinis ng niebe at tumanggap ng mga pakete kapag naglakbay ako para sa trabaho. Ang aming pagkakaibigan ay nagpapatakbo sa komportabling antas ng paggalang sa isa't isa nang walang labis na personal na panghihimasok. Maari ba akong manatili sa iyo sa loob ng ilang araw, Nanding? Nasa pagitan ako ng mga living situations. Oo naman, matandang kaibigan. Ano ang nangyari sa bahay? Umalis siya sa gilid upang papasukin ako sa kanyang pamilyar na sala, kung saan minsan akong nagbahagi ng kape at tsismis sa kapitbahayan sa loob ng maraming taon. Ibenta ko. Oras na para sa malalaking pagbabago sa buhay ko. Ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng tunay na pag-aalala na nahaluan ng pag-usisa. Ngunit si Nanding ay palaging nagtataglay ng karunungan na iwasan ang pagtatanong sa personal na mga bagay na hindi inalok ng malaya. Paano si Brian? Saan siya mananatili kapag bumalik siya mula sa kung saan man siya naroroon? Si Brian ay isang adult. Kakalkulahin niya ang sarili niyang mga kaayusan. Ang isang bagay sa aking tono ay dapat na nagpahayag ng finality ng pahayag na iyon dahil tumango si Nanding nang hindi hinahabol ang paksa ng higit pa. Ang kanyang guest room
ay komportable at mas mahalaga ay nakaposisyon na may perpektong tanawin ng harapan ng aking dating tahanan. Nang gabing iyon, umupo ako sa bintana ni Nanding. Pinapanood ang pamilya Garcia na nagbubukas ng mga kahon at nag-aayos ng mga furniture sa mga silid, kung saan ginugol ni Brian ang mga taon sa pagkuha ng aking pagkabukas palad ng granted. Bukas ng umaga ay maglalakad siya sa driveway na iyon na umaasa na ipagpatuloy ang kanyang komportabling lifestyle ng kawalan ng trabaho na nakasubsidize ng parental enabling. Sa halip, makikilala niya ang mga estranghero na nagmamay-ari ng lahat ng inakala niyang laging magagamit para sa kanyang paggamit. Ang engineering precision ng revenge plan na ito ay nasiyahan sa bawat aspeto ng aking methodical nature. Ang mga variables ay kontrolado, ang timeline ay synchronized, ang mga resources ay inilaan ng mahusay, at ang nais na kinalabasan ay ginagarantiyahan sa pamamagitan ng mga legal na channel na sinimulan ni Brian mismo. Si Nanding ay kumatok sa guest room door bandang 10 p.m. na nagdadala ng sariwang mga tuwalya at ang uri ng praktikal na pagkamapagpatuloy na nagpaliwanag sa aming buong pagkakaibigan. Robert, kumpleto na ang lahat dito. Nanding, perpekto ang lahat. Salamat sa accommodation. Manatili ka hanggat kinakailangan. Ano man ang nangyayari sa sitwasyon ng iyong pamilya, mayroon kang suporta dito. Iniwan niya akong nag-iisa sa aking mga iniisip at ang aking tanawin ng bahay, kung saan inaasahan ni Brian na patuloy na mabuhay sa aking gastos. Magdadala bukas ng panghuling aralin sa kahihinatnan. Inihatid ng may parehong katumpakan na minsan kong inilapat sa paglutas ng mga komplikadong problema sa inhinyeriya. Ang huling bagay na nakita ko bago patayin ang mga ilaw ay si Maria Garcia na nagsasara ng mga kurtina sa kung ano ang naging kwarto ni Brian. Dumating ang 9:30 nang may katumpakan na ginugol ko ng 2 linggo sa pag-o-orkestra. Mula sa bintana sa itaas ni Nanding, pinanood ko si Brian na umikot sa kanto patungo sa aming kalye, naglalakad ng may kaswal na kumpiyansa ng isang taong bumabalik sa pamilyar na teritoryo. Mukha siyang eksaktong kung ano ang inaasahan ko pagkatapos ng 2 linggo sa piitan ng lalawigan. Bahagyang mas payat, nakasuot ng parehong damit na inaresto siya, may dalang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng anumang personal na gamit na ibinalik sa kanya. Ang kanyang postura ay hindi nagpakita ng bakas ng pagpapakumbaba o pagmumuni-muni, tanging ang sabik na pag-asa ng isang taong handang ipagpatuloy ang kanyang komportabling lifestyle. Lumapit si Brian sa front walkway nang walang pag-aalangan, humihila ng mga susi na hindi nagagana sa mga kandado na hindi na niya pag-aari upang buksan. Ang tanawin ng pag-abot niya ng may kumpiyansa para sa isang pinto na pag-aari ng mga estranghero ay tumama sa akin bilang ang perpektong metapora para sa lahat ng mali sa aming relasyon. Ang mga anak ni Garcia ay naglalaro sa harapan ng bakuran habang nagbababa si Carlos ng mga kahon mula sa kanilang truck. Ang tunog ng hindi pamilyar na mga boses na nagsasalita ng Filipino ay nagpahinto kay Brian. Ang kanyang ekspresyon ay lumipat mula sa kumpiyansa patungo sa pagkalito habang pinoproseso niya ang eksena sa harap niya. Pakiusap. Ang kanyang boses ay nagdala ng entitled na tono na narinig ko ng hindi mabilang na beses kapag gusto niya ng isang bagay mula sa mga taong itinuturing niyang mas mababa sa kanyang atensyon. Sino kayo? At ano ang ginagawa ninyo sa bahay ko? Si Carlos ay tumuwid mula sa moving box na kanyang binubuhat. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng magalang na pagkalito ng isang taong nakakaranas ng isang hindi inaasahang sitwasyon. Paumanhin, kaibigan, ngunit ito ang aming bahay ngayon. Binili namin ito noong nakaraang linggo. Imposible iyan. Ang boses ni Brian ay tumaas ng may uri ng galit na perpekto niya sa loob ng maraming taon ng pagkakaroon ng kanyang katotohanan na hinamon ng hindi maginhawang mga facts. Nakatira ako dito. Tahanan ito ng pamilya ko. Lumabas si Maria sa pintuan, malinaw na nahila ng gulo sa kanilang harapan. Kinuha niya ang agitated state ni Brian nang may praktikal na pagtatasa ng isang ina
na humarap sa hindi mabilang na mga alitan sa kapitbahayan at mga salungatan sa pagkabata. "Ikaw ba si Brian Davis?" Tanong niya nang may maingat na paggalang na nagpaliwanag sa kanyang buong approach sa awkward na sitwasyon na ito. "Oo, sa wakas, may isang taong may sentido. Ngayon, pakipaliwanag kung bakit may mga estranghero sa bahay ko na may lahat ng kanilang mga gamit." Panandali ang naglaho si Maria sa bahay, bumalik na may selyadong sobre na naglalaman ng 2 linggo ng maingat na pagpaplano, condensed sa 40 nakakapinsalang salita. Tinanggap ni Brian ang sobre ng may kahina-hinalang pag-aatubili ng isang taong natutong umasa sa masamang balita mula sa opisyal na naghahanap ng mga dokumento. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig habang binubuksan niya ang selyo, ang unang pisikal na palatandaan na ang isang bahagi niya ay naunawaan na ang sandaling ito ay magbabago ng lahat. Sumandal ako laban sa bintana ni Nanding. Pinapanood ang mukha ng aking anak habang binabasa niya ang tala na magtatapos sa kanyang edukasyon sa kahihinatnan at pasasalamat. "Brian, sinabi mo na nais mong mawala ako sa buhay mo magpakailanman. Nagpasya akong ipagkaloob ang iyong hiling. Ang bahay ay naibenta na. Naglalakbay ako ng malawakan at hindi na maaabot ng walang katiyakan. Mayroon ka na ngayon ng kalayaan na palagi mong hinihingi, Roberto." Ang progression sa kanyang mga tampok ay eksaktong kung ano ang inaasahan ko. Pagkalito, kawalang paniniwala, lumalagong pag-unawa at sa wakas ay nakakapinsalang realisasyon. Tumatay-tyon taon ng pagtitiwala sa pananalapi, emosyonal na manipulasyon at kaswal na kawalang galang ay humantong sa sandaling ito kung saan sa wakas ay naunawaan ni Brian ang tunay na halaga ng pagkuha ng pag-ibig at suporta ng kanyang ama ng granted. Hindi ito pwedeng maging totoo. Ang kanyang boses ay nawalan ng lahat ng bakas ng karapatan, napalitan ng isang bagay na papalapit sa matinding pag-aalala. Hindi niya lang basta-basta pwedeng ibenta ang bahay namin at mawala. Hindi ganyan gumagana ang mga pamilya. "Ginoo, sorry para sa sitwasyon mo," sabi ni Carlos ng may tunay na simpatiya. "Ngunit mayroon kaming lahat ng legal na paperwork. Ang benta ay natapos kahapon ng umaga." Ang mga binti ni Brian ay tila bumigay ng bahagya. Pinipilit siyang sumandal laban sa mailbox na hindi na pag-aari ng kanyang pamilya. Ang plastic bag mula sa piitan ay nahulog mula sa kanyang hawak, na nagkalat ng kanyang ilang mga gamit sa sidewalk na minsan ay humantong sa kanyang pintuan. "Saan ako titira? Paano ako kakain?" Ang mga tanong ay lumabas bilang desperadong mga bulong sa halip na ang mga hinihingi na nasanay akong marinig. Sina Maria at Carlos ay nagpalitan ng sulyap. Malinaw na hindi komportable sa pagsaksi sa krisis ng pamilya na ito, ngunit hindi sigurado kung paano tulungan ang isang taong ang ama ay sadyang nag-orkestra ng kanyang kawalan ng tirahan. Mula sa aking nakatagong posisyon, naramdaman ko ang isang komplikadong halo ng kasiyahan at hindi inaasahang simpatiya. Ang hustisya ay perpekto. Si Brian ay nakatanggap ng eksakto kung ano ang inangkin niyang gusto. Ngunit ang panunood sa kanyang kumpletong emosyonal na pagbagsak ay gumalaw ng isang bagay na hindi komportable na malapit sa pag-aalala ng ama. Nakatayo siya doon sa sidewalk, binabasa at binabasa muli ang tala, na parang ang pag-uulit ay maaaring magbago ng mga nilalaman nito. Ang bahay sa likuran niya ay nag-iingay sa aktibidad ng isang pamilya na pinahahalagahan ang pagkakaroon ng isang lugar na tatawaging tahanan habang hinarap niya ang katotohanan ng pagkakaroon ng walang mapupuntahan. 28 taon ng pagpapagana ay natapos na may 40 salita sa isang naibentang bahay. Ang aralin sa kahihinatnan ay kumpleto, inihatid ng may parehong katumpakan na minsan kong inilapat sa paglutas ng mga komplikadong problema sa inhinyeriya. Maingat na tiniklop ni Brian ang tala at umalis nang walang isa pang salita sa pamilya Garcia. Lumipas ang mga oras bago ako makalayo mula sa bintana ni Nanding. Naglaho si Brian sa kanto, ngunit ang imahe ng kanyang mga luha ay nanatiling nasunog sa aking alaala na parang isang hindi inaasahang larawan. Umiyak siya.
hindi ang galit, mapanlinlang na mga luha na nasaksihan ko sa panahon ng mga childhood tantrums. Ngunit tunay na heartbroken na hikbi ng isang taong sa wakas ay naunawaan ang tunay na halaga ng kanyang mga pagpipilian. Sa loob ng 28 taon, nagtaka ako kung may anumang authentic na emosyon na umiiral sa ilalim ng kanyang entitled exterior. Dumating ang sagot ng eksakto kung kailan hindi na ito mahalaga. Natagpuan ako ni Nanding sa kanyang kusina ng gabing iyon, nakatingin sa isang tasa ng kape na lumamig habang pinoproseso ko ang komplikadong kinalabasan ng matagumpay na paghihiganti. Masamang araw na nanonood ng drama sa kapitbahayan? Tanong niya nang may maingat na tono ng isang taong naghihinala ng higit pa sa handa niyang sabihin ng direkta. Parang ganoon. Ang binata ay tila labis na nabalisa tungkol sa pagkawala ng kanyang tahanan ng pamilya. Hinarap ko ang mga mata ni Nanding, nakikita ang tunay na pag-aalala ng isang taong nakasaksi ng sakit nang walang pag-unawa sa pinagmulan nito. Minsan ang mga kahihinatnan ay tumatagal ng mga taon upang dumating, ngunit palagi silang dumarating sa huli. Tumango si Nanding nang may karunungan ng isang taong nabuhay ng sapat upang maunawaan na ang hustisya ay bihirang dumating sa schedule, ngunit bihirang mabibigo na dumating. Salamat sa pagkamapagpatuloy, sabi ko, tumayo mula sa mesa kung saan ginugol ko ang napakaraming oras sa pagpaplano at plotting. Alis na ako bukas ng umaga. Saan ka pupunta, Roberto? Sa karagatan. Oras na para magsimulang ganap na sariwa. Hindi pinilit ni Nanding ang mga detalye. Naiintindihan ng likas na ang ilang mga pagbabago sa buhay ay nangangailangan ng privacy sa halip na paliwanag. Ang kanyang pagkakaibigan ay nagbigay ng eksaktong suporta na kailangan ko sa panahon ng paglipat na ito nang hindi humihingi ng higit pang impormasyon kaysa sa handa kong ibahagi. Nasa iyo ang numero ko kung kailangan mo ng anuman, inalok niya. Bagaman pareho naming naunawaan na ang paalam na ito ay nagdala ng pagiging permanente ng isang taong pumipili na iwanan ang kanyang buong nakaraan. Ang susunod na umaga ay dumating ng may uri ng sikat ng araw sa Pilipinas na nagpaparamdam sa mga bagong simula na hindi lamang posible kundi hindi maiiwasan. Ikinarga ko ang aking isang suitcase sa kotse na halos hindi ko minamaneho sa loob ng 2 linggo ng estratehikong pagpaplano. Pakiramdam ko ay mas magaan kaysa sa dati. Lumabas si Nanding sa kanyang porch habang umaatras ako sa kanyang driveway. Itinataas ang isang kamay bilang paalam na nagdala ng 30 taon ng paggalang sa kapitbahayan na compressed sa isang solong kumpas. Nag-wave ako pabalik, tunay na nagpapasalamat para sa kanyang walang kamalay-malay na suporta sa panahon ng pinakakomplikadong moral na desisyon ng aking buhay. Ang highway ay bumaba patungo sa kanluran, nagdadala sa akin palayo sa lahat ng alam ko patungo sa mga posibilidad na hindi ko pinangarap 2 linggo na ang nakalipas. 45 milyong piso, 45,000 diamond sa aking bank account, walang obligasyon sa pamilya, walang sino man ang umaasa sa aking suporta sa pananalapi o emosyonal na availability. Nakuha ni Brian ng eksakto kung ano ang inangkin niyang gusto. Isang ama na naglaho mula sa kanyang buhay magpakailanman. Ipinagkaloob ko ang kanyang hiling sa kaarawan ng may parehong engineering precision na minsan kong inilapat sa paglutas ng mga komplikadong teknikal na problema. Ang hustisya ay perpekto, inihatid sa pamamagitan ng natural na kahihinatnan sa halip na malicious revenge. Gayunpaman, binago ng kanyang mga luha ang isang bagay na fundamental sa equation. Hindi ang kinalabasan, iyon ay nanatiling fixed at naaangkop. Ngunit ang aking pag-unawa sa kung sino siya sa ilalim ng karapatan ay lumipat sa mga huling sandaling iyon nang ang authentic na emosyon ay pumalit sa sanay na manipulasyon. Anak ko pa rin siya sa kabila ng lahat, may kakayahan pa rin ng tunay na damdamin sa kabila ng mga taon ng ebidensya na nagmumungkahi kung hindi man. Tao pa rin sa kabila ng pag-uugali na madalas na tila kalkuladong malupit. Ang pagkilala na iyon ay hindi nagbago ng aking desisyon na umalis o ang aking paniniwala na ang mga kahihinatnan ay kinakailangan at naaangkop, ngunit nagdagdag ito ng isang layer ng pagiging komplikado sa kung ano ang nagsimula bilang simpleng hustisya at nagbago sa isang bagay na papalapit sa karunungan. Ang Coastal Highway ay lumitaw sa unahan,
na nangangako ng mga milya ng mga tanawin ng karagatan at maliliit na bayan kung saan walang sinuman ang nakakaalam ng aking kasaysayan o umaasa sa akin na isubsidize ang lifestyle ng sinuman. Mga komunidad kung saan ang 6 na taon ng naipon na karanasan ay maaaring pahalagahan sa halip na pagsamantalahan. Ginugol ko ang 10 taon sa pagpapagana sa isang taong nagnanais na mawala ako. Ngayon ay ipinagkaloob ko ang hiling na iyon habang nililikha ang buhay na dapat kong itinayo para sa sarili ko mga dekada na ang nakalipas. Ang araw ng umaga ay nagpakita sa aking windshield habang nagmamaneho ako patungo sa kung ano ang susunod na darating. Nagdadala ng wala kundi ang mga damit sa aking suitcase at ang hard-earned knowledge na ang respeto kapag nawala ay maaari lamang mabawi sa pamamagitan ng mga aksyon sa halip na mga salita. Sa likuran ko, natututo si Brian ng parehong aralin mula sa kabilang direksyon. Sa unahan, naghihintay ang karagatan na may mga horizon na hindi ko pa ginalugad at mga posibilidad na hindi ko pa isinasaalang-alang. Oras na upang malaman kung sino ako kapag walang sino man ang nangangailangan ng anuman mula sa akin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pakilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impresyon ng kwentong ito sa mga komento. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.